Samantalang sa call center agent, kailangan mag-multitasking. Yes, multitasking talaga yan, Richard. Habang ikaw ay nakikipag-usap over the phone doon sa isang kliyente na inuunawa mo kung anong problema niya, di ba, Richard? Oo. Ikaw ay nagna-navigate din sa iyong monitor. Hinahanap mo rin yung impormasyong kailangan niya, di ba? At the same time, nagta-type ka. Ginagamit mo yung mouse. So talagang kailangan marinig nila talaga, Richard, itong mga, ano ba itong mga Kasi syempre, pag tinignan mo lang yung job advertisement, Richard, hindi mo naman nakikita usually itong dinedescribe natin mga qualifications, di ba? At least 2 years in college. Uy, papasa ko doon. Yun kagad ang sasabihin niya, di ba? Pero yung sinabi nga na customer service orientation, yung ability na magsalita habang nagtatype, at nag-analyze habang nakikinig. At saka alam mo ba, Richard, yung sinasabi natin na there's a smile. On the phone. Paano mo makikita yung smile, Richard, no? Kasi tayo, di ba, usually sinasabi natin, ang sungit naman nung sales girl na to kasi nakasimangot, di ba? Pag in person nakikita, yes, in person kita mo yung mukha. Pero actually, Richard, kita mo din kahit sa phone mo lang maririnig. Tama yan. Yes, kahit boses lang naririnig natin, Richard. Kasi ako din, nagli-listen din ako to calls, no? Pag nagka-quality tayo or nagka-calibrate tayo with operations, alam na alam mo kung nakangiti yung taong nagsasalita sa phone, Richard, di ba? Ganun din naman sa radyo, di ba? Oo, sa mga kababayan, ako ba yung nakasmile ngayon habang nagsasalita? Ngayon, nakasmile ba ako? Mukha bang nakamangot, di ba, Richard? Lumalabas sa boses, di ba? Oo, talaga. Anyway, Vida, excited din mga listeners natin. Tungkol sa nabanggit mo kanina, tungkol sa mga leave benefits. Yes, oo. Bago natin puntahan yan, ulitin muna natin ang mga number na kung saan maaari silang mag-text or tumawag. Okay. Marami na nagte-text ngayon, nakikita ko na sa screen. But those who would like to participate in our discussion, you may text cellphone number 0939-511-5292. Ulitin ko po, 0939-511-5292. At maaari po kayong tumawag at i-air natin kayo. Huwag kayong matakot. 470-1750 hanggang 55. Ulitin ko lamang po, 470-1750 hanggang 55. Pinoy Negosyo at Trabaho. Balikan natin ating leave benefits. Oo. O sige, Richard, ito kasi yan, no? Usually, yung mga hindi naman masyadong nag-aral nung ating batas, no? Pag pinag-usapan ng leave benefits, dalawang klase yan sa pribadong sektor, no? Sick leave tsaka vacation leave, Richard. So, siyempre, naging empleyado ka rin dati, Richard, no? Ng maraming kumpanya. At mapapansin natin, iba-iba ang set ng benefits na ganito ng mga bawat organisasyon. So, ano ba talaga yung nasa batas kasi, Richard, no? Actually po, mga kaibigan, wala pong mga sick leave and vacation leave pagdating po sa provision ng labor code. Alam mo ba yun? Wala naman talagang sick leave and vacation leave. Wala pala yun? Wala, oo. So, anong tawag natin, nandun. Ito ay mga company-initiated leave. Okay. Oo. Ito yung mga leave benefits na kusang ibinibigay ng mga kumpanya. Itong sick leave and vacation leave. So yun pala ay galing lamang sa kumpanya. Oo, hindi ito sakop po ng labor code natin. Okay. Ano ang sakop ng labor code natin? Or ano yung tinatawag na statutory or mandatory benefits according to the labor code? 5 araw lang, Richard. 5 araw? Binibigay ng labor code. Sa bawat taon? Sa bawat taon. Ang tawag nila doon ay 5-day service incentive leave. 5 days service incentive so leave. So whatever that leave is, kung gamitin man sa vacation or may sakit ka, walang ganong distinction ang labor code dyan. Okay. Oo, ang tawag lang dyan ng labor code ay 5-day service incentive leave. So yun lang pala talaga yun, 5 araw lang. So ito lang ang mandatory benefits na tinatawag, Richard. At ito ay sa bawat taon, 5 araw lang talaga ang leave natin according to the law. Ngayon, yung ibang kumpanya, binibigay nila ito pag ikaw ay regular na or naka-attain ka na ng 1 taon serbisyo sa kanila. Oo, so ito, malamang ina-approve nila, pwede rin pag hindi mo nagamit, i-convert nila to cash, pero ito ay prerogative ng kumpanya. Balikan ko lang ha. Pumapasok ang leave benefits kapag naging regular na empleyado. Yes. So yung mga casual,
O yung mga contractual employees. Usually, hindi nila binibigyan niya, Richard, kasi hindi naman nakalagay talaga so yung, sa let's labor say, code. Marami mga sales lady o yung mga nagtatrabaho sa fast food na 5 buwan lamang ang kontrata, walang leave yan. Medyo na sila doon, Richard. Yun ang tinatawag na de-deprive sila or hindi sila nabibigyan kasi hindi naman nila na-attain yung regular status. Yung mga probationary employees. Probationary employees naman, may ibang kumpanya na they start earning leave credits as soon as they are hired. So for example, sa bawat buwan mo, Richard, nakakaipon ka ng siguro one day leave credit, ganyan, hanggang sa maabot mo yung 5. Pero iba ang kwento kasi talaga sa private sector, Richard. No? Sabi ko nga kanina, on top of the 5-day service incentive leave, nauso nga itong sick leave and vacation leave, no? So iba-iba naman ang binibigay ng mga kumpanya dito, okay? So for example, sa atin sa Hinduja Global Solutions Limited, pag yung mga support employees at managerial employees, alam mo ba, Richard, na ang benefits natin ay 15 days vacation leave at 15 days sick leave. Teka, 15 plus 15, 30? 30 yun, oo. Grabe naman yan. Para mahigit isang buwan niya kasi sa isang buwan, 22 days lang. Talaga, so diba? isang buwan, isang linggo at isang araw. Oo. Pag nag-leave ng 15 at 15, isang buwan, isang linggo, isang araw, baka hindi na makilala pagbalik. Oo nga, na-miss ng isang buwan, no? Bagamat, syempre, yung pag-i-implement or pag-a-avail ng mga leave benefits na yan, Richard, syempre may kanya-kanya ding guidelines ang mga kumpanya. Di ba, Richard? Oo. For example, like ako, syempre, tagal na ako nasa HR, no? Pag vacation leave, Richard, meron tayong mga rules and regulations na hindi naman porke may leave benefits ka, basta ka na lang uma-absent. Anytime diba? you like. Yes. Ito ay ina-applyan mo. Kung vacation leave ito, dapat prior to your availment of your leave credit, in-applyan mo to at in-approvean ng boss mo, di ba? Hindi pala basta ka na lang absent at sabihin mo, leave ako today. Oo, tapos tatawag ka na lang. Unless, Richard, na emergency ito. Or it's a matter of life and death. Kapag emergency, halimbawa, ngayon papunta ako, biglang kailangan ko umuwi ng bahay. May emergency sa bahay. Can I apply for... magpaalam naman niya, Richard. Pwede bang vacation leave yun? Pwede naman, Richard. Oo. Tapos, yun naman sick leave benefits, Richard. Siyempre, sick nga di ba? Dapat ito ay ginagamit pag tayo ay may sakit. So, syempre, hindi ito ina-applyan before kasi hindi naman natin alam, Richard, kung kailan tayo magkakasakit. Pero ito naman ay hindi naman ina-applyan ito yung mga alas 12 na ng tanghali. May sakit ako. Dapat kanina pang pagising mo sa umaga. So, may mga, in short, meron po tayong mga patakaran. Kasi po, kailan isaayos naman ito, Richard, dahil binibigay na nga sa atin, alam nga namang abusuhin naman natin, di ba? Napakahirap din ito, Richard, kasi napaka-tricky, no? For example, pag may nag-apply sa atin ng sick leave, yung ibang kumpanya, sa atin din naman, Richard, sa Hinduja Global Solutions, no? Halimbawa, nakadalawa naman silang leave na days or 3 araw. Siyempre, hinihinga natin yan ng medical certificate. Kapag sick leave. Sick leave. Patunayan naman natin na nagkasakit nga tayo. Hindi naman ito kanya-kanya lang na tawag, no? Okay. Vida, meron tayong caller mula sa Fairview, si Lynn. Nasa line 5. Okay. Lynn, magandang gabi sa'yo. Hi, Lynn. Good evening. Hello. Good evening. Yes. Opo. Hello? Yes, Lynn, go ahead. You're on the air. I'm from Fairview po. Gusto ko lang po itanong, ano ho ba ang differentiate ng ibang leave sa ibang tao sa private at saka sa public if you are working in a public office or private company? Okay. Sige, Lynn. Oo, kasi... sick leave tsaka vacation leave. Lynn, yung ating sinabi ko nga kanina, no, yung provision ng mga leave benefits sa private sector, gino-govern ng ating labor code na tinatawag, no? Opo. Sa public sector naman, meron tayong civil service code. I see. Oo. So, hindi nag-a-apply yung provision ng labor code sa mga government employees. Bagamat, may exposure din naman ako sa mga government employees, mga public sector employees, Richard. Meron din, vacation and sick leave din na credits. And marami din akong kaibigan at kamag-anak na nagtrabaho sa gobyerno, meron din naman tayong provision for vacation leave and sick leave credits. So, magkaibang batas na nagko-cover sa kanila? Magkaiba yan, oo. I see. Ang labor pero code... Pero yung iba po, pag sinabing, pag ilang days ka, pag umabot ka raw sa time na hindi ka matatanggal ka daw. Kunyari, marami ka ng absences. Totoo ba yun? Ay, oo kunyari, naman din. Kunyari, contractual ka lang. Oo. Tapos hanggang sa ikaw ay mabigyan ng mga memorandums for
offer. Okay. Kasi it happens to me when I was in contractual. Okay. And Sa then, ano yan, Balin? Sa pribadong sektor yan nangyari? No, public po ako. Sa public. Okay. Yes. O sige, And Lynn. nangyari po, lagi po ako nagkakasakit. And then after that,